bagsak na ang ekonomiya ng China. Ang ikalawa sa pinakamalaking bansa sa mundo ay nahaharap ngayon sa malawakang tax crisis. Global recession na nga ba ito? Nagkakaproblema na ang ekonomiya ng China, hindi biro ang sitwasyon na ito. Kahit sabi nila tumubo ng 5.4% ang GDP nila sa unang quarter ng 2025. Ang totoo ay bumaba ng 3.5% ang tax revenue nila. Ibig sabihin, 174 billion yuan o $23.8 billion ang nawalang kita ng gobyerno. Ano ba ang nangyayari sa pinakamalaking ekonomiya ng mundo? Bakit tuluyang nawawalan na ng pera ang gobyerno ng China? Yan ang ating aalamin. Ito ang pinaka-nakakapagtaka. Kahit milyon-milyon ang kinikita ng China sa umuusbong na exports, wala nang natitirang pera ang bansa para sa panggastos nito. Ang dahilan? Ang tax system nila ay sira na mula pa noong 1994. Noong taong iyon, ginawa nila ang isang reform na tila maganda sa papel pero disaster pala sa tunay na buhay. Hiniwa nila ang buwis sa tatlong bahagi. Ang central taxes na dumidiretso sa Beijing na may 55%, ang local taxes na natitira sa mga probinsya na may 45%, at ang shared taxes na hinahati sa pagitan ng central at local government. Ang problema, ang local governments ay responsable sa 70% ng lahat ng gastos ospital, eskwela, kalsada, lahat na. Pero nakakuha lang sila ng 45% ng pera. Dahil dito, napilitan ang mga lokal na pamahalaan na mangutang ng husto para mapunan ang kakulangan. At ngayon, baon na sila sa utang at hindi na halos makagalaw. Ang malaking scam, land sales addiction. Dito nagsimula ang malaking problema. Hindi pwedeng magtaas ng tax ang mga local governments nang hindi pumapayag ang Beijing, kaya ang naisip nilang paraan ay ang pagbenta ng mga ari-arian para pangdagdag sa kita. At dito nagsimula ang sunod-sunod na land sales. Noong 2010, 30% ng budget ng local governments ay galing sa pagbebenta ng lupa. Noong 2020, umabot na ng 40%. Imagine, halos kalahati ng lahat ng pera ng mga syudad ay galing sa pagtitinda ng lupa para sa mga condo at mall. Masarap pakinggan, pero may malaking problema. Hindi sustainable ang setup na ito. Kasi ang pagbebenta ng lupa ay one time lang. Hindi ka pwedeng magbenta ng parehong lupa ng paulit-ulit. Unlike sa property tax na taon-taong may kita, kapag nabenta mo na ang lupa, wala na. At ngayon, natupad na ang kinakatakutan bumagsak ang property market. Property bubble sumabog na. Noong 2021, nagsimulang mag-bankrupt ang mga malalaking property developers tulad ng Evergrande at Country Garden. Biglang nawala ang mga bumibili ng lupa. Walang developer, walang land sales, walang pera ang local governments. Pero hindi lang doon nagtapos ang problema. Ang property sector ng China ay 25% ng buong ekonomiya nila, mas malaki pa kaysa sa ibang bansa. Kaya nang bumagsak ito, damay ang lahat. Nawalan ng trabaho ang mga construction workers, nalugi ang mga steel companies dahil wala nang bumibili ng bakal, at nalulugi na rin ang mga furniture suppliers dahil wala nang mga bagong bahay na paglalagyan ng gamit. Ang resulta, mas konting tao ang may trabaho, mas konting income tax na matatanggap ng gobyerno. Parang domino effect, isang bumagsak, sunod-sunod na ang iba. Deflation ang silent killer. May isa pang malaking problema na nangyayari sa China ngayon. Deflation, ito yung bumababa ang presyo ng lahat ng bagay. Mukhang magandang pakinggan, mura ang bilihin, pero mali. Ang deflation ay mas nakakatakot pa kaysa inflation. Kapag bumababa ang presyo, hindi kumikita ang mga negosyo. Kapag hindi kumikita ang negosyo, hindi sila makakabayad ng tax. Kapag walang tax, walang pera ang gobyerno. And makikita mo na nga ito sa China. Ang producer price index nila ay bumaba ng 2.5 year-on-year noong March 2025. Ibig sabihin, mas mababa ang kikitain ng mga factory sa lahat ng produkto nila compared sa nakaraang taon. Pero hindi lang sa factory ang problema. Kapag alam ng mga tao na bababa pa ang presyo bukas, hindi na sila bibili ngayon. Itatago nila ang pera nila
at maghihintay pa. Kaya bumaba ng 8% ang value-added tax revenue ng China noong 2023. Desperate measures, aggressive tax collection. Dahil desperado na ang China government para sa pera, ano ang ginawa nila? Naging mabanggis sila sa pagkolekta ng tax. Ginagawa nila ng paraan para makakakuha ng pera, pero ang nangyayari ay mas lalo nilang pinapatay ang ekonomiya. Mga small at medium businesses na bumubuo ng 80% ng urban jobs at mahigit kalahati ng tax revenue ang pinaka-naapektuhan. Ginagawan sila ng surprise audit, hinihingian ng back taxes, at pinaparusahan ng malalaking multa. Ang resulta, noong 2024, mahigit 500,000 small businesses ang nagsara. Dahil takot sila sa tax authorities, mas pinili nilang magsara na lang kaysa magpatuloy. Pero mali ang approach na ito. Kapag nagsara ang mga negosyo, wala na ring tax na makukuha sa kanila. Parang pinapatay mo ang manok para kumuha ng itlog. Hindi lang China ang apektado, buong mundo. Ngayon, bakit dapat nating pakinggan ang balitang ito? Dahil ang China ay world's factory, 30% ng global manufacturing ay nanggagaling sa kanila. Kapag may problema sa China, damay ang lahat. Narito ang mga epekto na nararamdaman na natin. Una, supply chain disruption. Noong 2024, bumaba ng 5% ang exports ng China, pinakamalaking pagbagsak simula pa noong 2008 financial crisis. Ibig sabihin, mas konting smartphones, gadgets at damit ang lalabas sa kanila. Affected ang lahat ng bansa na umaasa sa Chinese products. Ikalawa, commodity prices. Dahil bumagsak ang construction industry ng China, mas konti na silang bumibili ng steel, copper, and oil. Kaya ang mga bansang nagbebenta nito tulad ng Australia, Brazil at Canada ay nahihirapan din. Ang iron ore exports ng Australia sa China ay bumaba ng 15% noong 2024. 3. Global investment. Ang foreign direct investment sa China ay bumaba sa 30-year low noong 2024 to 350 billion yuan lang. Ibig sabihin, mas konting foreign companies ang magtatayo ng factory doon, mas konting trabaho para sa mga Chinese, at mas konting economic activity. Hindi naman nakaupo lang si Xi Jinping habang nagkakaproblema. May ginagawa silang mga solusyon, pero ang problema ay masyadong mabagal ito para sa bilis ng crisis. Property tax reform. Sumusubok silang magpatupad ng property tax sa buong China. Noon kasi walang property tax na ipinapatupad para sa mga homeowners. Kung magiging successful ito, pwedeng magkaroon ng steady income ang local governments. Pero may mga hadlang. Galit ang mga homeowners na babayaran pa nila ng tax ang sarili nilang bahay. Mahirap din i-compute ang property values sa buong China. At matagal ang process, mga 10 years bago magiging effective ang bagong batas. Income tax increase. Ginagawa rin nilang mas mataas ang income tax sa mga mayaman. Noong 2024, ginawa nilang 50% ang tax rate para sa mga kumikita ng mahigit 1 million yuan annually. Pero risky din ito. Baka matakot ang mga investors na mag-invest sa China. Baka rin mas lalo pang bumaba ang consumer spending. At baka tumakas ang mga business papunta sa ibang bansa. Ito ang tanong na kinakatakutan ng lahat. Mababagsak ba talaga ang ekonomiya ng China? At kung oo, gaano kalaki ang impact sa buong mundo? Ayon sa World Bank, kapag bumaba ng 1% ang growth ng China, mababawasan din ng 0.5% ang global GDP. Ibig sabihin, billions of dollars worth of jobs, trade, at growth ang mawawala worldwide. Sa ngayon, 30% ng mga provinces ng China ay pwedeng mag-default o mawalang ng budget by 2027 kung hindi magkakaroon ng agarang solution. Sa gitna ng lahat ng gulo na ito, may mga tanong tayo na kailangan nating sagutin. Makakabawi pa ba ang China sa tax crisis na ito? Dapat ba tayong matakot or opportunity ito para sa iba naming ekonomiya na pumalit sa China? Isang bagay ang sigurado, kapag ang pinakamalaking ekonomiya ng mundo ay nagkakaproblema, damay tayo lahat. Ano sa tingin mo? Makakabawi pa ba ang China sa crisis na ito? Or tuluyan na bang mababago ang balance of power sa global economy? Ikomento naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.